Isipin mo to sa likod ng mga camera flash, sa likod ng mga magazine cover, sa likod ng Cannes Film Festival, awards, at palakpakan may isang babaeng umiiyak ng tahimik, habang ang buong Pilipinas, at maging fans sa ibang bansa. Akala nila nasa rurok na siya ng tagumpay siya pala, unti-unti nang naubos, at ngayon makalipas ang halos isang dekada binalikan niya ang taong nagbago ng lahat. Ito ang kwento ni Andy Ejenman, isang kwento ng kasikatan, paglayo, at pagpili ng katahimikan kaysa kasikatan, mga kachika, ka-fans, at mga kaisla ng puso. Kung lumaki ka sa panonood ng teleserye, pelikula, at showbiz headlines, hindi pwedeng hindi mo kilala si Andy Ejenman. Isa siya sa mga artistang may dugong showbiz, may talent, may awards, at may pangalan, isang aktres na literal na isinilang sa spotlight. Pero nitong mga nakaraang araw, muling pinag-usapan si Andy hindi dahil sa bagong pelikula, hindi dahil sa teleserye, kundi dahil binalikan niya ang 2016 na ang tinawag niyang Golden Year. Pero bakit nga ba golden kung iyon din pala ang panahong siya ay nagdurusa? Balikan natin, 2016 na, ito ang taon na pangarap ng kahit sinong artista. Jet setting dito, jet setting doon, magazine covers, red carpets. At Cannes Film Festival, hindi lang iyon, nasaksihan pa niya ang kanyang ina na gumawa ng kasaysayan bilang unang Asian Best Actress winner, at para kay Andy, isang milestone na hindi niya makakalimutan. Unang FAMAS Award niya bilang Best Actress, para sa fans, parang fairytale, parang she has it all. Maraming nagsabi, grabe, sobrang blessed ni Andy. Dream life yan. Sana all. Pero mga kachika, hindi lahat ng kumikinang ay ginto. Habang nakangiti siya sa mga litrato, habang flawless siya sa mga event, habang hinahangaan siya ng publiko, ay laban siyang walang nakakakita. Ayon mismo kay Andy, behind the bright lights, I was quietly struggling with mental health. Tahimik, mag-isa, walang spotlight, walang script, at dito nagsimulang mabasag ang ilusyon ng perpektong showbiz life. Ilang fans ang nagulat, ilang netizens ang napaisip, kasi kadalasan, ang iniisip natin, mayaman na, sikat na. Bakit pa malungkot? Pero mga ka-fans, ang mental health, walang pinipiling estado sa buhay. At dahil doon may nangyaring pagbabago, hindi biglaan, hindi dramatic announcement, unti-unti naglakbay si Andy, nag-explore ng mga isla. Nagpunta sa mga tahimik na dalampasigan, kasama ang anak niyang si Ellie at mga kaibigan. Hinabol niya, hindi ang spotlight kundi ang katahimikan, ang hangin, ang alon, ang katahimikan ng dagat, at doon niya naramdaman ang isang buhay na unmistakably meant for me. Para sa kanya, para kay Ellie, isa na lang ang kulang, ang lakas ng loob na tumalon, at dumating ang sandaling iyon, umalis si Andy sa showbiz, para sa fans. Bakit? Sayang. Ang ganda ng career niya. Para sa iba, face lang yan. Babalik din yan. Pero hindi ito simpleng pahinga, ito ay pagpili. Pagpili ng mental health, pagpili ng kapayapaan, pagpili ng mas tahimik na buhay. Noong 2017, lumipat siya sa Siargao, isang isla, isang bagong simula. Isang buhay na malayo sa ingay ng industriya, at dito tuluyang nagbago ang kwento ni Andy Ejenman. Fast forward tayo. Hunyo 2025, ika-negatibo 35 kaarawan ni Andy. Imbes na bonggang party imbitasyon sa celebrities o grand celebration, sabi niya, wala akong gustong baguhin sa araw-araw naming buhay. Simple, tahimik, totoo, kasama ang partner niyang si Filmar Alipayo at ang kanilang mga anak, isang buhay na puno ng dagat, araw, pamilya, kapayapaan. Sabi niya, I've found peace in slowing down. At doon mo mapapaisip, ito ba ang tunay na tagumpay, at hindi lang basta pamumuhay ang itinayo nila sa isla. Noong October 2023, binuksan nina Andy at Filmar ang Happy Islander Surf Club, isang CAF, isang surf shop, isang surf school, hindi lang negosyo kundi extension ng buhay na pinili nila. Pagsapit ng October 2024, isang taon na ito, at muling nagpasalamat si Andy sa staff, sa surf coaches, sa komunidad, at sa fans na patuloy sumusuporta. Makikita mo hindi na artista ang nagsasalita, isang taong kontento, isang ina, isang partner, isang Islander. Ngayon, mga ka-fans, marami ang nagsasabi, nakaka-inspire. Ang tapang niya. Parang gusto ko rin ng ganong buhay. May konting lungkot dahil hindi na natin siya napapanood sa pelikula, pero mas nangingibabaw ang respeto.
Dahil hindi lahat kayang talikuran ang kasikatan para piliin ang sarili. At ang 2016 na. Hindi lang ito taon ng tagumpay, hindi lang ito taon ng awards. Para kay Andy Agenman ito ang taon ng pagiging siya. At habang patuloy siyang namumuhay sa isla, habang patuloy siyang pinipili ang katahimikan, isang tanong ang naiwan sa puso ng fans. Kung ikaw ang nasa posisyon niya, may lakas ka rin bang piliin ang kapayapaan kaysa kasikatan? Mga kachika, dito nagtatapos ang kwento natin, pero baka, para kay Andy, dito pa lang talaga nagsisimula ang tunay na buhay.